Muling umiinit ang galawan sa mga kalsada ngayong tapos na ang holiday season. Alamin natin kung anong mga dapat abangan ng mga motorista sa mga susunod na oras. Nag-uulat live mula sa SLEX Command Center si Ryan Reloban ng Abante. Ryan, kamusta ang traffic dyan? George, matapos nga ang mahabang bakasyon ngayong Pasko at Bagong Taon, balik trabaho at balik eskwela na ang marami simula bukas, January 5, 2026. Dahil dito, dagsa na muli ang iba't ibang uri ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada dito sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa monitoring sa mga oras na ito dito sa SLEX Command Center, silipin natin ang sitwasyon palabas ng expressway na galing sa Startol at Santo Tomas, Batangas. Sa ngayon, paisa-isa yung dating ng mga sasakyan parehas sa southbound at northbound. Kumpara kaninang bandang 4 p.m. hanggang 5 p.m. sa monitoring natin, nakaramdam na mabigat na daloy na trapiko dahil sa dami ng sasakyan, partikular sa northbound. Dito naman sa Cabuyao, Laguna area, northbound ay mapapansin natin na southbound at northbound mas marami na ding sasakyan ang pumapasok sa dalawang kalsada dahil nga patuloy na yung pagdating ng mga sasakyan sa nasabing kalsada. Sa Mapayapa interchange area naman, mas maraming sasakyan na din ang northbound kumpara sa southbound kung makikita natin sa monitoring. Ang nasabing tatlong kalsada ay kabilang sa traffic checkpoint na binabantayan ng maigi dahil simula kaninang hapon ay nakaranas na ng light to moderate traffic. Dahil naman sa dagsa pa rin ng mga motorista, nakadeploy na ang mga traffic enforcer at pulis para magmando ng trapiko at tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista. Ayon kay Francis Tabukaw, ang naka-duty na traffic supervisor dito sa SLEX Command Center, inaasahan na mas maraming sasakyan ang gagamit ng nasabing expressway sa mga susunod na oras. Bukas yan ng madaling araw hanggang bukas ng umaga. Posible kasi anya ang ibang nagbakasyon ay hindi sasabay sa dagsa ng mga sasakyan ngayong gabi. Inaasahang aabot sa 200,000 hanggang 300,000 na sasakyan kada araw ang volume ng mga sasakyan papasok sa SLEX ngayong peak season. Kaya naman paalala sa mga motorista maglaan ng sapat na oras sa biyahe, manatiling alerto sa kalsada, magbaon ng pasensya, mag-load na ng kanilang RFID para sa mas mabilis na proseso. George, ipaalala muli natin sa mga motorista ang ipinatutupad na bagong toll scheme sa SLEX simula pa yan nung pagpasok ng 2026. Sa SLEX, 10 piso ang dagdag sa toll sa mga Class 1 na sasakyan sa Alabang hanggang Calamba. 21 pesos naman para sa Class 2 at 31 pesos naman na dagdag para sa Class 3. Depende yan sa uri ng sasakyan. Nagkaroon din ng hiwalay na dagdag singil sa Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas section na mula 3 piso hanggang 8 piso sa lahat ng uri ng sasakyan. Habang sa Star Tollway o yung mga babiyahe papuntang Lipa City, 5 pisong increase sa Class 1, 9 pesos naman sa Class 2 at 14 pesos naman para sa Class 3 vehicles. Para naman sa Lipa hanggang Batangas, umaabot sa 4 na piso hanggang 12 piso ang itinaas na toll depende sa uri ng sasakyan. Paliwanag ng Toll Regulatory Board or TRB, hakbang ito upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon at maintenance ng naturang expressway. George, isingit lang din natin, kanina dito sa monitoring dito sa SLEX Command Center, may mga naitala din sila ng mga minor incident, kabilang na nga yung nagbanggaan na close van at bus, kaninang madaling araw yan ng 5:53, at may naitala din kaninang grass fire na sakop sa Calamba, Laguna, kaninang alas 2 yan ng hapon. Doon kanina sa aksidente sa close van at bus, patuloy yung investigasyon naman ng mga otoridad. At doon naman sa gas fire, agad naman din na naupula yung sunog. George? Okay, maraming salamat Ryan Reloban. Nag-uulat ng live mula sa South Luzon Expressway Command Center.